Okay, so let us continue mga kapatid sa ating pag-aaral dito sa tinutukoy na about giving po mga kapatid. At nandito na po tayo mga kapatid sa chapter 15 po. At ang topic po natin sa umagang ito ay napamagatang prosperity. So magandang pakinggan, di ba mga kapatid, yung tinatawag na prosperity. Sa ibang salita mga kapatid ay pinagpapala. Amen. Diba? So prosperity, pinaparami. O pinapayabong. Diba mga kapatid? Yung pinapaunlad. So sabi dito mga kapatid, God has many ways of causing His children to prosper. Amen. So maraming pamamaraan ang Diyos para tayo ay pagpalain, pagyamanin. So, but not all prosperity is necessarily economic. So, hindi daw lahat, mga kapatid, ng tumutukoy sa prosperity ay economic. So, ano ba itong economic, mga kapatid? Yung tinatawag na yung mga makamundong pagpapala. Di ba? Yung economic, yung mga pangangailangan natin sa paligid natin sa araw-araw. So sabi dito mga kapatid, hindi po dito lang nakatuon ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Minsan kasi mga kapatid, akala natin kapag tayo ay nagbigay ng financial, magbabalik ang Diyos sa atin, financial lang. Kaya minsan mga kapatid, may mga nagsabi, Lord, nagbigay naman ako ng ganito, faithful naman ako sa pagbibigay, Panginoon, pero bakit naghihirap pa rin kami? Panginoon, wala pa rin yung inaasahan kong blessing. Hello? Minsan doon na lang kasi nakapokus yung akala natin na pagpapala. Hindi na natin napapansin mga kapatid na dati sakitin tayo, ngayon ay hindi na tayo dinadapuan ng sakit. Minsan mga kapatid, nakakalimutan natin na ipagpasalamat ang bagay na yon. Kasi tayo ay nakatuon doon sa economic na pagpapala, na prosperity. Di ba? Kaya minsan, nagkakaroon tuloy tayo ng selos. Bakit yung sino pa yung mga masamang tao, sila pa yung pinagpapala? Pero, alam nyo ba mga kapatid, vice versa, nagsiselos din sila sa atin yung mga taong pinagpapala na akala natin. Kasi binuhin nyo mga kapatid hindi man nila hayagang maisalita, hayagang mabigkas mga kapatid, pero naiinggit din sila sa atin. Bakit? Dahil nasusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, hindi tayo lagi sa ospital. Di ba malaking pagpapala na yung mga kapatid na gaya nga lagi kong tinetestimony mga kapatid, mula nung naipanganak, yung mga anak namin, hindi pa sila nako-confine. Wala pa sa amin mga kapatid nako-confine maliban sa asawa ko. Ay, Sister Clarice, bakit? Kasi pag nanganganak siya, confine talaga. Di ba? So, doon lang natin titignan mga kapatid. At mga ibang nakakausap namin, nagtataka sila, at tinatanong nila, ano daw pinapakain namin sa mga anak namin? Sinasabi nila, siguro puro mamahalin, puro preskong isda, preskong karne, o kung ano nga mga press mga kapatid. Pero sa totoo lang, press lang na talbos. Saluyot, okra, talong, mga kapatid, puro press. No? At tinatanong nila ilan daw yung pambibili namin ng mga pinapakain. Pinipitas lang namin yan, libre mga kapatid. So kung iisipin natin mga kapatid, yung laging sinasabi ng karamihan, health is wealth. So doon pa lang mga kapatid, mararanasan mo na yung pagpapala. Kaya minsan mga kapatid, huwag tayong mag-iisip mga kapatid na yung prosperity na ibibigay sa atin ng Panginoon ay puro economic. Nandun din yung wealth mga kapatid, yung health. Either. Di ba? Yung ating, di ba lagi nga tayo nanalangin mga kapatid na Lord,
okay na sa amin yung makakain kami 3 beses isang araw, basta wala magkakasakit. Bakit lagi nasasabing wala magkakasakit, mga kapatid? Di ba? Naging, tawag nito yung naging ano na mga kapatid. Nakasanayan ng salita na mahal ang magkasakit. Di ba? Kasi nga mga kapatid, doctor's fee pa lang, 600 na. Konsulta pa lang yun. Di ba? Yun nga ang pamangkin ni Mrs. mga kapatid eh. May pumasok na doon sa tenga niya. Nakalimutan ko kung anong bagay yung mga kapatid. Tubig lang na in-inject mga kapatid para lumabas lang eh. Oh, magkano na yung bayad? Magkano? 400 na. Kaya kung titignan natin mga kapatid, sa doktor lang yun, no? So kung titignan natin mga kapatid, mahalaga talaga yung, kaya mahal magkasakit mga kapatid. Tapos sa atin naman din, na mga magulang, di ba? Magkasakit tayo mga kapatid ay matetenga yung kita natin. Kaya napakalaking blessing na po mga kapatid na hindi tayo nagkakasakit. Kaya huwag tayong magselos, huwag tayong magduda sa kapamaraanan ng Panginoon na ginagawa niya para sa atin. Kaya nga sinasabi mga kapatid sa Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. God has a concern for you. May concern ang Diyos sa'yo. Kaya huwag tayong magduda, magtaka, o kaya magselos sa mga hindi mananampalataya na pinagpapala ng financial mga kapatid. Dahil sabi nga nila mga kapatid, kahit sino ay pwedeng yumaman. Maging milyonaryo, maging bilyonaryo, lahat pwede mga kapatid. Kahit hindi naglilingkod dyan sa Diyos, pinapayaman yan, yumayaman yan. Dahil sa kanilang mga diskarte mga kapatid sa buhay. Pero ito ang wala sa kanila mga kapatid, yung peace of mind na binibigay ng salita ng Diyos sa atin. At wala din sa kanila mga kapatid yung tinatawag na healthy. Yung health na kinakailangan nila. Totoo nga, may kakilala nga ako, bilyonaryo. Pero mga kapatid, hey, check. Pero, tignan mo mga kapatid ang kanyang buhay. Diba? Yung puso niya, di baterya na. Lagi nang may schedule na weekly sa doktor. Kano masawaling mic? No? Kung titignan natin mga kapatid, ang bagay na yon, ano pang silbi mga kapatid ng kanyang yaman? Di ba? Meron nga dyan, milyonaryo mga kapatid. Masigla naman siya, no? Pero yung mga anak niya, lagi sa ospital. At meron din akong kakilala mga kapatid na eksakto lang yung kinikita, lagi pa napupunta sa ospital. Bakit mga kapatid? Dahil nga, wala sila sa Panginoon. Pero pag ikaw na sa Panginoon mga kapatid, makakaranas ka talaga ng prosperity, hindi man lang sa tinatawag natin na financial, economic mga kapatid, nandun din yung mga kapatid yung tinatawag natin na health. At ang pinakamaganda rito mga kapatid na prosperity na ibinibigay ng Diyos sa atin na mananampalataya, ito yung tinatawag na spiritual prosperity. Diba? Alam niyo ba mga kapatid na ito ang isa sa pinaka-importante mga kapatid. Excuse me. Mas importante mga kapatid itong tinatawag na spiritual prosperity kaysa dito sa economic prosperity. Bakit? Kasi yung spiritual prosperity mga kapatid, makalangit na pagpapala. At hindi yan nauubos. Hindi yan nasisira. Hindi yan mananakaw.
Amen? Pero yung economic prosperity, mga kapatid, masisira, mananakaw, maluluma, mga kapatid. Totoo nga, may maganda kang sasakyan ngayon. Pero pagkalipas ng ilang taon, bababa na ang kanyang value. Totoo nga, ang ganda ng cellphone mo ngayon. Pero pagkalipas ng ilang taon, mga kapatid, bababa na rin ang kanyang value. At meron na naman uusbong, mga kapatid, na tinatawag na bagong mga unit. So kung titignan natin, mga kapatid, yung mga economic na prosperity ay meron silang hanggaran sa tinatawag natin na value. Hindi ko sinasabi ng mga kapatid na masama na magkaroon. Maganda na magkaroon tayo, but we need to focus our mind, mga kapatid, according sa tinatawag na spiritual prosperity. The Bible warns us not to seek after riches. Ang Biblia mismo, mga kapatid, ay bigay sa atin ng warning na huwag tayo, mga kapatid, na laging yung bagang nagnanasa. Hello, yung term na ginagamit ko dyan, mga kapatid, yung tinatawag na maging desperado sa pagyaman. Huwag tayo maging desperado, mga kapatid. Okay, basahin natin dito sa tinatawag na 1 Timothy chapter 6 verse 9 kung ano ba ang kanyang paliwanag. Okay. Datapwat ang mga nagsisipag na sang yumaman ay nangaguhulog sa tukso at sa silo at sa mga maraming pitang hangal at nakasasama na siya'y naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. So, napakaliwanag po nito, mga kapatid, ano? Na yung mga nagnanasa, yung mga desperado na yumaman, mga kapatid, ay sinasabi rito na sila po ay nangaguhulog sa tukso at silo at sa mga maraming pitang hangal. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hello? Sa Sunday school po tayo, mga kapatid, nag-aaral po tayo. So, sabi nito, mga kapatid, sila po ay nangahulog sa tukso na hindi dapat nilang gawin ay nagagawa nila. Una doon, mga kapatid, ay yung pagnanakaw. Pangalawa doon, mga kapatid, ay yung tinatawag na pagsusugal. Hello? At pangatlo doon, mga kapatid, ay yung tinatawag na sila ay madaling ma-scam, maloko. Bakit, mga kapatid? Kasi nga, desperado na sila sa pagyaman. In other words, mga kapatid, kahit alam nila na scam na yung pupuntahan nila, dahil sa desperado silang yumaman, mga kapatid, ay grinagrab nila yon. Alam nyo ba kung anong word na ginagamit, mga kapatid, ng scammer? Hello? Alam nyo ba, mga kapatid, hayag pa silang magsasabi na scam yung ginagawa nila. Yung mga iba. Hello, makinig po kayo, mga kapatid, para hindi kayo ma-scam. Yung iba, mga kapatid, hayag na sila magsalita na scam ito. Pero, gusto niyo bang malaman, mga kapatid, yung mga hayag na magsabing scam? Alam niyo, mga kapatid, meron pong nag-alok sa akin. At sabi niya, oh, bro, scam talaga ito. Scam. Pero, dahil sa umpisa pa lang yan dito, hindi tayo malulugi. Habang sa meron tayong ma-invite na papasok, yung mga ipinapasok nila, papasok sa atin. At sabi ko naman, paano yung mga mahuhuli? Yung mga nasa pinakamababa na tinatawag ng pyramiding scam. Di ba? Kayo mga huling papasok, sila ang kawawa. Biruin nyo, hayag pa talaga na sinabi na scam.
Kaya ikaw naman na desperado sa pagyaman, iisipin mo, sa bagay ako naman yung una dito at pag marami ako ma-recruit, lahat na ipapasok nila, ipupunta sa akin yung porsyento. Kaya kawawa talaga yun nandun sa baba, mga kapatid. Paano? Kung ikaw na pala yung huli. Di ba? Sinasabi niya lang na hindi ikaw ang huli. Ikaw ay nandun pa lang sa itaas. Di ba? Kasi hayagan na Kinukumbinsi ka na magpasok ng pera. At ang masaklap doon, pipilitin ka pang mangutang sa bangko. Di ba? So, pasalamat ako sa Panginoon mga kapatid. Prayerful tayo. Hindi tayo nagkancho. Di ba? Biruin nyo mga kapatid dahil sa pagiging desperado na tukso. At sabi rin mga kapatid, nasilo. Hello? Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa pagiging desperado sa pagyaman. Dahil mayroong proseso ang Diyos sa atin. Paano ka payayamanin ng Diyos kung sa maliit na bagay hindi ka nga napagkatiwalaan? Di ba? Ayaw mo nga mag-tides ng 10 pesos Nahiya ka Bakit ka nahiya? Yun talaga ang tides mo, yun talaga ang kita mo. Sabi nga doon, pagkatiwalaan sa maliit pagkatiwalaan ka sa malaki. Amen ba? Kaya huwag niyo ako susubukin kung kaya ko mag-tides ng 100,000. Bigyan niyo muna ako ng 1 million para makita natin. Di ba? So, yun po mga kapatid ang sinasabi dito na mag-ingat. At sa Proverbs chapter 28, verse 20. Ano sinasabi dito mga kapatid sa Proverbs 28:20? Ito po ang paliwanag ng Proverbs mga kapatid. Ang tapat na tao ay nangagnanasa sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Grabe Hello? Grabe pala yung ibabanat sa iyo ng Diyos pag ikaw ay na yun? 28:20? At ang tapat na tao ay nagnanasa ay mananagana sa pagpapala. So kapag tapat tayo mga kapatid, pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Kaya, sabi nito mga kapatid, huwag tayong magmamadali sa pagyaman. Kasi nga, kahit anong mangyari mga kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. Wait for the right time. Ika nga mga kapatid, God's time is the perfect time. Kaya huwag tayo magmadali mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid na minsan may mga opportunity na ipinapakita sa atin si Satanas na akala natin galing sa Diyos. Hello? Kaya kung hindi tayo magiging mapagmantyag, mapagbantay, may posibilidad na ikaw ay masilo. Masilo yun. Basta Ilocano masilo mga kapatid. Masiluan. Yun, masiluan mga kapatid. Parang silo din, Masiluan. Mayabot. In other words. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag tayong magiging pabaya. Lagi natin tatandaan mga kapatid na ang Diyos ay hindi niya tayo pababayaan. According sa salita ni King David mga kapatid, sabi niya doon, wala pa akong nakita na lingkod ng Diyos na nagpapalimos. Kaya hindi tayo gumagawa ng ganyan nagpapalimos mga kapatid. Di ba? Na magsusuot ka ng salamin. Pero alam niyo ba mga kapatid, meron akong kaibigang pastor, nagbiro sa akin. Sabi niya, gusto mo bang makaipon ka agad ng pera? Simple lang. Biniro niya ako mga kapatid, biro lang naman yon. Simple lang gagawin natin. Katok tayo sa bawat bahay, hingi tayo ng piso. Hello? Yeah?
Kaya nga, palimos ka yun. Mamalimos tayo sa bawat bahay, hingi tayo ng piso. Piso lang hingin natin. Kapag maka 1,000 na bahay tayo sa isang araw, meron tayo 1,000 isang araw. Pero sigurado ka kayang piso lang ibibigay ng mga mayayaman, sabi niya. Nag-isip ako, matindi rin yung biro nito ah. Diba? Diba? Tindi yung biro niya, no? Pero, biblical mga kapatid, hindi papahintulutan ng Diyos sa atin yan. Gaya nga nung isang kaibigan mga kapatid na nakapagkwento sa akin kagabi, sabi niya, na lahat daw ng kanyang nakilalang pastor ay madiskarte sa buhay. Dahil nga nakilala na niya ako mga kapatid, kaya sabi ko, oo naman ano. Lahat daw ng kanyang kilalang pastor ay madiskarte. Talagang naghahanap buhay mga kapatid. Pero, meron ding ilan, sabi niya mga binawi niya rin sa uli. Meron ding ilan na kahit wala nang makain, pride pa rin. Ma-pride pa rin. Kaya sabi ko, tindi nun ah. Kaya sabi niya naman sa akin, alam mo ba, ading, sabi niya mga kapatid sa akin, kasi nga, ading niya ako. Mas matanda naman siya sa akin eh. Alam mo, ading, sabi niya, dati rin akong Pentecostal. Meron nga kami compassion noon, sabi niya mga kapatid. Kaya sabi ko, kakaiba rin ang kon nitong taon to. Ibig sabihin mga kapatid, meron siyang mga nakikita. At pasalamat ako sa Diyos mga kapatid, yung nakikita niya sa iba na negative, nakikita niya sa akin positive mga kapatid. Kaya glory to God. Yan po ang kagandahan sa atin mga kapatid. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, sundin natin ang kalooban ng Panginoon at huwag tayo, mga kapatid, huwag tayong palilin lang sa gawa ng kaaway. Some people become a snare in living for money rather than using money to live. The Word of God exhorts that we should know how to be content whether we have abundance of scarcity. So sabi nito mga kapatid, may mga tao na sila ay nabubuhay dahil sa pera. Hello? Hindi na nila ikinabubuhay ang pera. Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin nun mga kapatid? Na karamihan daw sa tao, puro hanap buhay na lang ang ginagawa. Puro pag-i-income na lang ang gusto. Pero ayaw na nilang gumastos. Nakuha niyo ba yung mga kapatid na puro nag-iipon na lang sila pero ayaw na nilang gumastos? Kaya ingat ka, Sister Clarice. Gastusin mo na yan. No? Yung mga kapatid, napakahalaga na sa kanila yung pera. Na napakahalaga, ayaw na nila itong magalaw kung maaari. Ang pinupunto siya rito mga kapatid, ganito na sila sa kanilang pera. Ayaw nilang tumulong. Diba? Ayaw nilang mamahagi. Nabubuhay na. In other words, mga kapatid, ito yung ginagamit ng karamihan eh. Ginawa nilang Diyos ang pera. Na dapat ang pera ay alipin. No? Kaya, yan ang masaklap mga kapatid. At times in our lives, we may have to endure economically difficult moments. Even when we have been faithful in our giving to God, Job was a righteous man and faithful to God, but that did not prevent God from permitting the devil to test him. The devil said to God that Job only served him because he received great blessing from him, not because he loved him. Job was a rich man, blessed by God, but in a moment, he lost all his earthly possession. He became a poor man. God allowed Satan to test him in financial matters.
So, tignan nyo mga kapatid hindi po garantiya na faithful ka sa Panginoon ay hindi ka nadaranas ng pagsubok. Kaya, pasalamat tayo mga kapatid na subukan natin na walang-wala. Salamat tayo. At nung tayo ay dumating sa walang-wala, nananatili tayo sa Panginoon. At pagdating ng blessing sa atin mga kapatid, mananatili pa rin tayo sa Panginoon. At huwag nawang dumating ang panahon mga kapatid na ikaw ay pinagpapala na ng Panginoon ay mawawala ka sa Panginoon. Hello? Huwag sana dumating ang panahon mga kapatid na pinagpala ka ng Panginoon tapos mauubos ang pagpapala mo, sisisihin mo ang Panginoon. Hello? May mga ganong pangyayari mga kapatid. Lord, pinayaman mo ako. Pero ngayon, bakit naghihirap ako? Hello? Hindi po gawa ng Diyos yun. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na testingin ka. Baka nagpupuri ka lang, nagpapasalamat ka lang, nagiging faithful ka lang dahil pinagpapala ka. Paano naman pag dumating yung panahon na walang-wala ka na? Mananatili ka pa rin bang faithful sa Panginoon? Pangit naman pakinggan mga kapatid, faithful ka lang dahil pinagpapala ka. O kaya, faithful ka lang dahil walang-wala ka. Vice versa lang yun mga kapatid. Faithful ka ba sa Panginoon? Lumalapit ka lang ba sa Panginoon para humingi? At pag nung natanggap mo na yung hiningi mo, ay hindi ka na magiging faithful? O kaya mga kapatid, faithful ka sa Panginoon dahil pinagpapala ka? At nung nawala yung pagpapala mo, ay mananatili ka pa rin bang faithful sa Panginoon? Kaya mga kapatid, ang mga apostoles dumating sa punto na sila po ay nagsabi sa Panginoon, Lord, increase my faith. Dahil nga mga kapatid, hindi tayo nakakasiguro sa buhay natin bukas kung faithful pa rin ba tayo. Kasi sa bawat pagdating ng pagsubok mga kapatid, hindi mo masasabi na malakas ka. Sabi nga mga kapatid ng isang tawag nito yung mga matalinong tao mga kapatid, na ang buhay natin normal ka pag nakakaranas ka ng ups and down. Hello? Sabi nila mga kapatid, normal ka pag ikaw ay nakakaranas ng up and down. Normal ka. Kasi nga doon sa monitor mga kapatid, pag nandoon ka sa ospital, pag meron pang ups and down sa monitor, ibig sabihin buhay ka pa. Kaya ibig sabihin normal yun. Pero kung straight na, patay na. Kaya wag tayo mga kapatid magsabi na kung nasaan ka ngayon ay doon ka na lang palagi. Ikaw mama. Ganyan ang buhay mga kapatid. Minsan mga kapatid ay nasa taas tayo. Minsan bababa mga kapatid, minsan tataas, minsan bababa. At alam niyo mo mga kapatid, ang kagandahan sa part na yon, parang nag-e-exercise lang, di ba? At sa part na yun mga kapatid, napapatibay tayo. Kaya nga pansin niyo mga kapatid, may panahon ng pag-aani at may panahon ng kawalan. Pero hindi sa loob ng isang taon, puro pag-aani. At hindi sa loob ng isang taon, puro
kawalan. Di ba mga meron panahon ng pagtatanim, meron panahon ng pag-harvest, at meron panahon mga kapatid na ikaw ay uli magtatanim at mag-harvest. Di ba mga meron tayong term na ginagamit dito sa lugar natin na panahon ng gawat. Kailan yung panahon ng gawat? Sa panahon ng pagtatanim. Di ba? Pinakapanahon ng gawat mga kapatid, August. Di ba? Basta August, basta magsimula yan, August, September, mga gawat po yan. Kasi nga, yung mga tanim natin ay post-boom pa lang. Wala pang ani. Yung binhi mo naman ay tanim mo na. Kaya wala. Kaya gawat yun mga kapatid, yung tinatawag natin ng panahon ng gawat. Pero pagkatapos naman ng gawat yan mga kapatid, may pag-aani. Kaya, minsan mga kapatid, dumarating sa atin ang pagsubok at pag napagtagumpayan natin ang pagsubok na yan, may pagpapala. Praise God. Tuloy tayo mga kapatid. In short, God is not obligated to make us prosper economically all the time. We should not think that giving to God is a lever for manipulating Him. We may have times of trial when we will have little, but we have the promise that God will supply all our basic needs if we put Him first in Matthew chapter 6 verse 33. So, yun po yung sinasabi dito mga kapatid na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yun po yung tinatawag dito mga kapatid na maging faithful tayo sa Panginoon. Praise God. At sabi dito mga kapatid, hindi po obligado ang Diyos na pagpalain ka. Hindi siya obligado. Kahit sabihin natin na faithful ka sa giving, hindi siya obligado na payamanin ka kaagad. Bakit? Baka nga, mga kapatid, pag pinagyaman ka ng Panginoon, mawala ka na. Kaya bilang pagtatapos mga kapatid, meron ko ikukwento sa inyo. Meron isang babae mga kapatid, na faithful magsimba. Faithful siya mga kapatid. Lagi siya nagsisimba. At alam niyo ba kung ano ang kanyang prayer? Na nawa siya ay mabuntis. Dahil, in other words mga kapatid, ang kanyang edad ay pasara na. Pasara na yung tinatawag na bahay bata. At ang prayer niya, Lord, gusto kong magkanak. Faithful siya, lagi siya nagsisimba na straight niya 1 taon. At nung ibinigay na ng Panginoon ang kanyang blessing, nabuntis siya mga kapatid. Dahil nga faithful siya sa Panginoon, nung siya ay nanganak na, hindi nakapagsimba ng 1 linggo, dahil na-confine nga na 1 week mga kapatid, tuloy-tuloy nang hindi nagsimba. Nung natanggap niya yung blessing, hindi na nagsimba. Ang saklap mga kapatid. Di ba? Nung ibinigay na sa iyo ng Diyos yung hinihingi mo, hindi ka na nagsimba. Kaya wag sanang dumating sa atin ang panahon mga kapatid na pag ibinigay na ng Diyos, yung hinahangad natin ay mawawala na tayo. Bagkus mga kapatid, lalo nawa tayong maging faithful sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.